Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Mark. At gusto ko lang ibahagi yung naranasan namin sa bahay na nilipatan namin noon sa Marikina City. Nang panahong yun, gipit kami sa pera. Kakapanganak lang ng asawa ko sa panganay namin at kailangan namin ng mas murang mauupahan. May nag-recommend sa amin na kaibigan. Isang paupahang bahay sa isang tahimik na iskinita. Malapit daw sa palengke at mura lang ang renta. Nung una ko yung makita, medyo nagulat ako. Dalawang palapag siya pero luma na ang itsura. Yung pintura sa labas kupas na. Parang ilang taon nang hindi napipinturahan. Tahimik din ng lugar. Kahit tanghali, parang walang tao sa labas. May isang matandang babae na nagpakilala bilang Aling Cora. Siya daw ang may-ari. Matagal nang walang umuupa dito. Pero maayos pa naman. Kailangan lang linisin, sabi niya habang binubuksan ang gate. Pagpasok namin sa loob, naamoy ko agad yung amoy ng lumang bahay. Sa sala, may isang lumang electric pan na naiwan ng dating umuupa. Sa kusina naman, may cabinet na medyo sira na ang pinto. Pero ang pinakang napansin ko ay yung hagdan papuntang second floor. Luma siyang kahoy at tumutunog kapag tinatapakan. Tinirahan ng pamilya yan dati, pero lumipat sila sa probinsya, sabi ni Aling Cora. Hindi ko na masyadong inusisa. Sa isip ko noon, swerte na kami kasi mura ang renta. Pagdating ng gabi, lumipat kami agad. Konti lang gamit namin. Kama, electric fan, maliit na TV, at ilang kahon ng damit. Tahimik ang iskinita. Bandang 12:00 ng gabi, nagising ako. May narinig kasi akong tunog sa hagdan. Parang may dahan-dahang umaakyat. Akala ko noong una, asawa ko lang. Pero paglingon ko sa tabi ko, mahimbing siyang natutulog kasama ang baby namin. Huminto ang tunog. Naisip ko, baka pusa lang sa labas. Pero maya-maya, may kumatok. Parang may umaakyat talaga sa hagdan. Napaupo ako sa kama. Tapos natahimik ang buong bahay. Yung naririnig ko lang, yung mabagal na yapak sa hagdan. Hanggang sa biglang tumigil ito sa mismong harap ng kwarto namin. May 3 segundo ng katahimikan. Tapos, may kumatok sa pinto. Napatingin ako sa asawa ko. Gising na rin siya. "Mark, may tao ba?" Mahina niyang tanong. Hindi ako agad nakasagot kasi ang nasa isip ko nun, kung may tao sa labas ng kwarto, sino ang umakyat sa hagdan? Gayong kami lang ang tao sa bahay. Pagkatapos ng 3 katok sa pinto, halos hindi na kami gumalaw ng asawa ko. Tahimik ang kwarto. Ramdam na ramdam ko yung tibok ng dibdib ko. "Mark, may tao ba?" Bulong ulit ng asawa ko habang yakap ang baby namin. Hindi ako agad nakasagot. Alam kong kami lang ang tao sa bahay. Pero malinaw na may umakyat sa hagdan. Dahan-dahan akong bumangon sa kama at lumapit sa pinto. Humawak ako sa doorknob habang pinipigilan ng kaba. "Bubuksan ko," sabi ko. "Mag-ingat ka," sagot ng asawa ko. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Paglabas ko sa hallway ng second floor, walang tao. Madilim ang buong palapag. Ang ilaw lang ay galing sa kwarto namin. Tahimik, pero maya-maya, may narinig ulit akong tunog. Sa baba naman, parang may naglalakad sa sala. "May tao sa baba," sabi ng asawa ko. "Magnanakaw?" tanong niya. Hindi ko alam. Kinuha ko ang walis tambon na nasa gilid ng pinto at dahan-dahang lumakad papunta sa hagdan. Habang pababa ako, tumutunog ang kahoy na hagdan sa bawat yapak ko. Pagdating ko sa baba, agad akong tumingin sa sala. Pero walang tao. Doon ako kinilabutan.
Yung electric pan na nasa mesa, umiikot mag-isa. Hindi namin yun binuksan. Dahan-dahan akong lumapit. Habang papalapit ako, biglang tumigil ang electric fan. Halos hindi ako makahinga. Paglingon ko sa kusina, may narinig akong mahina na parang may bumubulong. Hindi malinaw ang salita, pero parang may nagsasalita talaga sa loob. "Sino yan?" Sabi ko nang mahina. Walang sumagot, pero biglang bumagsak ang cabinet sa kusina. Napaatras ako sa gulat. At doon ko nakita, sa sulok ng kusina, may taong nakatayo. Nakatayo lang siya sa dilim. Hindi ko makita ang muka, pero malinaw na nakaharap siya sa akin. Naninigas ang katawan ko. "Sinong nandyan?" tanong ko, pero walang sumasagot. Bigla siyang gumalaw at lumutang papunta sa madilim na bahagi ng kusina. Tapos nawala. Doon na ako tuluyang natakot. Agad akong tumakbo pabalik sa hagdan at umakyat sa kwarto. Pagpasok ko, agad kong sinara ang pinto. "Anong nakita mo?" tanong ng asawa ko. "Nakita ko, may tao sa kusina." "Magnanakaw?" Umiling ako. Hindi ko alam kung tao. Hindi na kami nakatulog buong gabi. Kinabukasan, kinausap ko si Aling Cora. Tinanong ko siya kung may nangyari ba sa bahay dati. Una, ayaw niyang magsalita, pero pagkalipas ng ilang sandali, sinabi niya rin ang totoo. May dating pamilya daw na umupa doon. Isang lalaki, asawa niya, at anak nila. Pero isang gabi, nagkaroon ng malaking away ang mag-asawa. At sa mga kapitbahay, may narinig silang sigawan sa loob ng bahay. Kinabukasan, natagpuan daw ang lalaki sa kusina. Patay. Simula nun, wala nang umuupa sa bahay. May mga nagsasabing may naririnig daw silang yabag sa hagdan at mga katok sa pinto sa gabi. Pagkatapos kong marinig yun, hindi na kami nagdalawang isip. Sa loob ng isang linggo, umalis kami sa bahay na yon sa Marikina. Mapagpalang araw po, Sir Dave. Ako nga po pala si Daniel, tubong Marikina City. Lumaki ako malapit sa Tumana River, kaya sanay na akong magpunta doon, lalo na kapag gabi. Marami sa amin na taga ron, tumatambay sa gilid ng ilog. Minsan nagiinuman, minsan nagkukwentuhan lang. Tahimik kasi ang lugar kapag gabi, lalo na sa bandang barangay Tumana. Pero isang gabi, may nakita akong bagay na hanggang ngayon, hindi ko pa rin maipaliwanag. Bandang 12:00 ng gabi nun, galing ako sa bahay ng tropa ko at nagpasya akong dumaan muna sa ilog bago umuwi. May maliit na daanan doon na madalas kong tambayan kapag gusto kong mapag-isa. Tahimik ang paligid. May ilang poste ng ilaw pero mahina na ang bumbilya, kaya parang madilim pa rin ang buong lugar. Rinig mo lang ang agos ng tubig ng ilog at paminsan-minsan tahol ng aso sa malayo. Umupo ako sa isang malaking bato sa gilid ng ilog. Habang nakatingin ako sa tubig, may napansin akong parang gumagalaw sa gitna ng ilog. Una kong inisip, baka isda. Pero kakaiba ang galaw. Hindi siya lumalangoy. Parang may ulo na lumulutang sa tubig. Nagtaka ako. May tao ba dun? Sabi ko sa sarili ko. Minsan kasi, may mga lasing na naliligo sa ilog kahit gabi. Pero habang tumatagal, napansin kong hindi siya gumagalaw papunta sa pangpang. Nandun lang siya, nakatingin sa direksyon ko. Hindi ko makita ang muka dahil madilim. Pero kita ko na may dalawang bagay na kumikislap sa tubig. Parang mga mata na tinatamaan ng ilaw ng poste. Doon na ako kinalabutan. Dahil unti-unti, umaangat ang ulo mula sa tubig. Hindi siya mukhang tao. Parang mas mahaba ang leeg. At ang ulo niya, parang kalbo at makinis.
Hayop lang siguro yan. Bulong ko sa sarili ko. Pero maya-maya, lumabas ang dalawang kamay mula sa tubig. Mahaba ang daliri. Parang may lamad sa pagitan. Parang paa ng palaka. Doon ko unang naisip ang bagay na ayaw kong isipin. Yung mga kwento ng matatanda noon tungkol sa syokoy na umano'y nakikita sa mga ilog. Napaatras ako ng konti sa kinauupuan ko. Pero hindi ako makaalis sa pagkakatitig. Dahil habang nakatingin ako sa nilalang, unti-unti itong lumapit sa pangpang. Hindi siya lumalangoy. Parang gumagapang sa ilalim ng tubig papunta sa direksyon ko. At doon ko napansin ang isang bagay na mas lalong nagpatakot sa akin. Habang papalapit siya, hindi siya kumukurap. Diretso lang ang tingin niya sa akin. Parang alam niyang may tao sa pangpang na nagmamasid sa kanya. At nang tuluyan siyang lumapit sa mababaw na parte ng ilog, doon ko nakita kung ano talaga ang itsura niya. Habang papalapit yung nilalang sa mababaw na parte, parang nanigas ang buong katawan ko sa akin na uupuan kong bato. Gusto kong tumayo, gusto kong tumakbo, pero hindi ako makagalaw. Unti-unting umahon ng ulo niya mula sa tubig at doon ko siya nakita ng malinaw. Hindi siya tao. Ang balat niya, kakaiba ang kulay. May halong berde, parang balat ng isda na matagal na nakababad sa tubig. At malaki ang mga mata, bilog at parang nagliliwanag kapag natatamaan ng ilaw. Halos mapahinto ako sa paghinga ko. Akala ko noon kwentong pantakot lang yun. Pero sa gabing yun, may nakatingin sa akin mula sa ilog. Biglang gumalaw ang nilalang. Doon na ako napabalik sa ulirat. Agad akong tumayo. Pero sa sandaling yon, bigla siyang tumigil. Parang sinusuri niya ako. Diretso ang tingin niya sa mata ko. Hanggang sa biglang naglabas siya ng tunog. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Hindi siya ungol ng tao. Hindi rin tunog ng hayop. Parang halo ng garalgal at basang huni. Doon na ako tuluyang nataranta. Tumakbo ako palayo ng ilog. Hindi na ako lumingon. Habang tumatakbo ko sa madilim na daan, naririnig ko pa rin sa likod ko ang malakas na paghampas ng tubig. Parang may muling tumalon pabalik sa ilog. Pagdating ko sa kalsada, hingal na hingal ako. May dalawang lalaki na nakatambay sa tindahan. "Pare, ano nangyari sa'yo?" tanong nila. May nakita ako sa ilog," sabi ko. "Hayop?" Umiling ako. "Hindi." Pagkatapos namin mag-usap, umuwi na ako. Kinabukasan, binalikan namin ng ilang tropa ko ang lugar. Tanghali yon kaya maliwanag. Akala ko baka guni-guni ko lang lahat. Pero pagdating namin sa pangpang, may nakita kaming mga bakas sa putik. Hindi siya bakas ng paa ng tao. Hindi rin bakas ng aso. Parang kamay na mahaba ang daliri. Natahimik kaming lahat. Hanggang sa nagsalita yung isa kong tropa. "Pare, mukhang may umahon nga dito." Hindi na kami nagtagal. Umuwi na rin kami agad. Simula noon, hindi na ako tumambay sa ilog ng gabi. Dahil hanggang ngayon, kapag naaalala ko yung gabing yun, naaalala ko rin yung mga mata ng nilalang na yun doon sa tubig. Ako si Jerome, isang delivery rider. Sanay na ako sa mga late night delivery, lalo na kapag madaling araw. Marami na rin akong napuntang lugar sa Marikina. Pero may isang delivery na hanggang ngayon, hindi ko makalimutan. Bandang 2:40 ng madaling araw yon nang may pumasok na order sa app ko. Malaki ang order, pang ilang tao din. At ang address, sa loob ng isang subdivision. Tinanggap ko agad dahil malapit lang. Tahimik na ang kalsada habang papunta ako doon. Halos wala ng sasakyan. At ang ilaw lang ay galing sa mga poste sa gilid ng daan.
Pagdating ko sa gate ng subdivision, may guard pa naman. "Delivery po," sabi ko habang pinapakita ko ang order sa phone. Tinignan niya lang sandali at tumango. "Diretso lang, pangatlong kanto, kaliwa." Pumasok ako sa loob. Tahimik ang buong subdivision. Halos lahat ng bahay ay patay na ang ilaw at iilan lang ang may bukas na ilaw sa labas. Habang dahan-dahan akong nagmamaneho ng motor, napansin ko kung gaano katahimik ang paligid. Rinig mo lang ang makina ng motor at ang mahihinang tunog ng kuliglig sa daan. Pagdating ko sa pangalawang kanto, may napansin akong tao sa malayo. Isang babae. Naglalakad siya sa gitna ng kalsada. Nakamahabang itim na damit siya, parang lumang bestida. At sa kamay niya ay may hawak na kandila na may sindi. Napakunot ang noo ko. Sino naman naglalakad ng ganyang oras na may kandila? Bulong ko sa sarili ko. Habang papalapit ako, napansin kong dahan-dahan lang ang lakad niya. Hindi siya nagmamadali. Yung apoy ng kandila ay gumagalaw sa hangin habang naglalakad siya. Pero may kakaiba. Habang papalapit ako, hindi siya lumilingon. Diretso lang ang lakad niya sa gitna ng kalsada. Mga 10 metro na lang ang layo ko nang bigla siyang huminto. Huminto rin ako sandali. Akala ko lilingon siya, pero hindi. Pagkatapos ng ilang segundo, pumasok siya sa pagitan ng dalawang bahay sa gilid ng kalsada. Medyo nagtaka ako. Kasi nung tinignan ko yung mapa sa phone ko, wala namang daanan doon. Pero hindi ko na pinansin dahil malapit na rin ako sa bahay ng customer. Pagdating ko sa bahay, nag-doorbell ako. May lalaking lumabas. Binayaran niya agad ang pagkain. Habang inaabot ko ang sukli, naitanong ko, "Sir, may babae po bang dumaan dito kanina? Nakaitim tapos may hawak na kandila." Biglang nagbago ang itsura ng mukha niya. "Alas 3 na ba?" tanong niya. "Opo," sabi ko naman. "Sir, saan mo siya nakita?" "Sa kanto lang po, tapos pumasok siya sa pagitan ng dalawang bahay." Napailing siya. "Walang daanan dun." "Sir, meron po," sabi ko. Pero ang sabi niya, "Pader yun." Kinilabutan ako. Bago ko umalis, pinuntahan ko yung lugar na sinasabi ko. Dahan-dahan ako nagmaneho papunta doon. At doon ako tuluyang nanlamig. Dahil tama siya. Pader nga. Walang iskinita. Walang daanan. Solidong pader lang sa pagitan ng dalawang bahay. Napatingin ako sa paligid. Tahimik ang buong subdivision. Habang paalis na sana ako, may napansin akong mahina na liwanag sa kabilang kanto. Parang apoy ng kandila. Unti-unti itong gumalaw palabas ng dilim. At doon ko ulit siya nakita. Yung babae, nakaitim pa rin. Naglalakad sa gitna ng kalsada. May hawak pa rin kandilang may sindi. Sa sandaling yon, hindi na ako nag-isip pa. Agad kong pinaandar ang motor ko. Hindi na ako lumingon. Diretso akong lumabas ng subdivision. At matapos yung karanasan kong yon, mas pinili ko na lang na mag-deliver ng umaga. Dahil nadala talaga ako sa karanasan kong yon. Hindi ko nababanggitin kung saan eksaktong lugar nangyari to sa Marikina. Isang maliit na coffee shop lang yon na nakatago sa isang maliit na tahimik na street. Hindi rin siya gaanong dinadayo ng tao, lalo na kapag gabi. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rochelle. Isang Sabado ng gabi, mga bandang alas 10, galing ako sa trabaho at nagpasya akong dumaan muna sa coffee shop na yon para magpahinga. Iilan lang ang tao sa loob. May 2 estudyanteng nag-aaral sa kabilang mesa at isang lalaking mukhang freelancer dahil tutok sa laptop niya. Umorder ako ng maliit na kape
at umupo sa mesa malapit sa bintana. Sa labas, makikita ang madilim na kalsada at ilang ilaw ng poste. Tahimik ang lugar, paminsan-minsan lang may dumadaan na sasakyan. Habang umiinom ako ng kape, napansin kong parang may dumaan sa gilid ng mata ko. Parang anino. Akala ko, customer lang na naglakad papunta sa counter, kaya hindi ko pinansin. Pero napansin kong wala namang dumaan sa harap ko. Napatingin ako sa paligid. Nandun pa rin ang dalawang estudyante. Tahimik silang nag-uusap. Yung lalaki sa laptop, hindi man lang gumagalaw sa kinauupuan niya. Humigop ulit ako ng kape at sinubukang baliwalain. Pero makalipas ang ilang minuto, naramdaman ko ulit yon. Parang may nakatayo sa likod ko. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla kong kinabahan. Yung pakiramdam na may nakatitig sa'yo kahit hindi mo nakikita. Dahan-dahan akong lumingon. Wala. Pader lang ang nasa gilid ko at isang maliit na hallway papunta sa banyo. Napailing ako. Siguro pagod lang ako. Pero habang babalik sana ako sa pag-inom ng kape, napansin ko ang isang bagay. Sa sahig, may anino. Hindi ko agad naintindihan dahil ang ilaw ng coffee shop ay nasa kisame. Kung may anino sa sahig, dapat may tao sa likod ko o sa gilid ko. Pero wala. Ang anino ay parang nakatayo lang sa tabi ng mesa ko. Mahaba at parang tao. Unti-unti ako napatingin sa direksyon kung saan nanggaling ang anino. At doon ko siya nakita. Sa may hallway, papunta sa banyo. May nakatayo. Isang maitim na anyo. Halos walang hugis ang muka. Para lang siyang itim na anino ng tao na nakatayo sa dilim. Hindi ko makita ang detalye ng mukha niya. Pero malinaw na malinaw sa akin na nakaharap siya sa akin. At parang nakatingin. Nanlamig ang buong katawan ko. Sinubukan kong humarap para siguraduhin hindi ako namamalikmata. Pero nandun pa rin siya. Hindi gumagalaw. Hindi nagsasalita. Nakatayo lang sa madilim na parte. Ang pinakang nakakatakot, habang nakatingin ako sa kanya, napansin kong unti-unti siyang gumagalaw. Parang lumalapit. Doon na ako tuluyang kinabahan. Napatingin ako sa ibang tao sa coffee shop. Normal lang sila. Walang nakakapansin. Parang ako lang ang nakakakita. Pagbalik ko ng tingin sa hallway, mas malapit na siya. Halos nasa likod na ng upuan ko. At doon ko napansin ang isang bagay na lalong nagpatindig ng balahibo ko. Wala siyang paa. Ang ibabang bahagi niya ay parang usok lang na nakadikit sa sahig. Doon ko naramdaman ng matinding takot. Hindi ko na tinapos ang kape ko. Agad akong tumayo. Halos matapunan pa ako ng kape sa pagmamadali. Napatingin sa akin ng barista. "Sir, okay ka lang po ba?" Tanong niya. Hindi ako sumagot. Tinignan ko ulit ang hallway. At doon ko nakita ang pinakahuling bagay na hindi ko makakalimutan. Nasa mismong likod na siya ng mesa ko. Yung anino. Nakayuko sa direksyon ko. Parang sinusundan ako ng tingin. Hindi na ako nagdalawang isip. Lumabas ako ng coffee shop na hindi man lang kinukuha ang sukli ko. Paglabas ko sa kalsada, saka lang ako nakahinga ng malalim. Ramdam ko pa rin ang mabilis na tibok ng puso ko. Hindi ko na binalikan ng kape ko at hindi na rin ako bumalik sa coffee shop na yon. Pagkalipas ng ilang araw, may nakausap akong kaibigan na nakatira malapit doon. Hindi ko sinabi ang buong detalye. Tinanong ko lang kung may kakaiba ba siyang naririnig tungkol sa coffee shop. Tapos sinabi niya ang isang bagay na lalong nagpagulo sa isip ko. May mga nagsasabi na may nagpaparamdam daw doon sa hallway ng banyo. Anino lang daw na nakatayo. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ba talaga ang nakita ko nung gabing yun. Pero isang bagay ang sigurado ko. Hindi yun tao. Ako nga pala si Jerome. Family outing lang sa isang beach sa Batangas. Yung tahimik.
Hindi yun komersyal. May bahagyang batuhan sa gilid at sobrang linaw ng tubig kapag umaga. Hapon pa lang, masaya na. May ihawan, tawanan, video okay ng mga tita ko. At syempre, inuman ng mga magpipinsan at bayaw ko. Isa lang dapat, naging marami. Pagsapit ng gabi, umatras na ang tubig dagat. Low tide. Tahimik na ang paligid, maliban sa mahinang hampas ng alon at ingay ng mga lasing na nagkukwentuhan sa cottage. Ako, lumayo. Gusto ko magpahangin. Dala ko ang bote ng beer. Naglalakad ako papunta sa pinakang dulo ng dalampasigan. Doon sa parteng halos wala ng ilaw. Ang buwan na lang ang nagbibigay ng liwanag, sapat para makita ang galaw ng alon. Umupo ako sa buhangin. Hinayaan ng tubig na mabasa ang paa ko. Doon ko siya nakita. Sa una, akala ko bato lang. Isang maitim na hugis na bahagyang lumulubog at umaangat sa tubig. Pero may mali. Gumagalaw siya. Hindi kasabay ng alon. Parang may sariling galaw. Napakurap ako. Inisip na baka dahil lang sa alak. Pagmulat ko ulit ng mata, mas malapit na. May lumitaw na anyong parang tao. Pero hindi. Payat, mahaba ang mga braso at ang ulo parang masyadong malaki para sa katawan. Kumikislap ang balat niya, parang basa kahit nasa ibabaw na siya ng tubig. At ang mga mata, hindi ko makalimutan. Maitim, malaki at parang nakatingin diretso sa akin. Nanlamig ang batok ko. Hindi siya umaahon, pero hindi rin siya lumubog. Kalahati ng katawan niya nasa dagat, kalahati nakalutang. May bahagyang hugis ng hasang sa gilid ng leeg. Doon ko naisip, Syokoy. Gusto kong tumawa, sabihin sa sarili ko na kalokohan lang to, lasing lang ako. Pero bakit hindi ako makagalaw? Biglang gumalaw ang nilalang, isang mabilis, halos hindi natural na galaw. Palapit sa pangpang. Kumunot ang mukha niya, parang ngumiti. Hindi ngiti ng tao, isang ngiting walang emosyon. Napapikit ako ng madiin. Isang segundo lang, pagmulat ko ng mata, wala na siya. Tahimik na ulit ang dagat. Alon lang at buwan na lang ang nakita ko. Parang wala nangyari. Tumawa ko ulit. Tama na to, sabi ko sa sarili ko. Umiga ako sa buhangin, nakaharap sa dagat. Iniisip na bukas pagtatawanan ko na lang to. Hanggang sa hindi ko namalayan, nakatulog na ako. May gumising sa akin at sinabing uuwi na daw kami. Umaga na, maliwanag, mainit ang araw. Parang panaginip lang ang lahat. Pero nang umupo ako, may napansin ako sa buhangin sa harap ko. Mga bakas ng paa, hindi paa ng tao. Mahaba ang daliri, may manipis na balat sa pagitan. Papunta sa dagat ang bakas ng paa. Hindi ko sinabi kahit kanino. Hanggang ngayon, tuwing naaamoy ko ang alat ng dagat at naririnig ang alon sa gabi, lagi kong naiisip. Hindi ko alam kung namalikmata lang ba ako dahil lasing ako noon o kung may tumingin talaga sa akin mula sa dagat. Gabi na nun, nang mangyari ang hinding-hindi ko makakalimutan. Tawagin niyo na lang po akong Andrew. Galing ako sa trabaho. Pauwi na sana mula Lipa. Pinili ko yung liblib na kalsada. Mas maiksi, mas tahimik. At kadalasan, wala namang dumadaan. Madilim ang paligid. Puro puno sa magkabilang gilid. At iilang poste ng ilaw na parang mahina na. Nang bigla akong patigilin ng checkpoint, 3 lalaking naka-uniforme ang nakatayo sa gitna ng kalsada. Walang malinaw na signage, walang blinking lights, flashlight lang na diretsong
itinapat sa mukha ko. Napapreno ako agad. Hinanapan ako ng license. Parang galit kahit wala pa akong ginagawa. Inabot ko. Tahimik lang ako. Pero ramdam ko na may mali. Hindi nila tinignan ng plaka. Hindi rin ako tinanong kung saan pupunta. Bigla na lang nilang sinilip ang loob ng sasakyan. Parang may hinahanap. Nagtanong yung isa kung bakit walang hazard. "Sir, pinara niyo po ako bigla." Tapos nagalit siya. Sumasagot pa daw ako. Doon ako nainis. Pero ramdam kong pinipilit nila akong magkamali. Sinabi ko na maayos akong nagmamaneho at wala silang karapatang sigawan ako. Saglit na katahimikan. Nagkatinginan silang tatlo. Tapos binalik sa akin ang lisensya ko. Pinaalis na nila ako. Pag-andar ko ng sasakyan, napatingin ako sa side mirror. Hindi sila gumalaw. Nakatayo lang sila. Nakatingin. Hanggang sa mawala sila sa dilim. Hindi ako mapakali buong gabi. Kaya kinabukasan, binalikan ko ang lugar. Kasama ko ang pinsan ko. Gusto kong patunayan sa sarili ko na totoo ang nakita ko, na normal lang yun. Pero pagdating namin doon, may mali agad. Wala nang kalsada. Eksaktong lugar yun kung saan ako pinara. Wala na ang aspalto. Wala nang linya sa gitna. Wala ang mga poste ng ilaw. Isang makitid na pasukan na lang, tinubuan ng makakapal na damo. Puno na tinik at ugat ng puno. Parang matagal nang walang dumadaan. Bumaba kami ng pinsan ko. Tinanong niya ako kung sigurado daw ba ako. Tumango lang ako kahit nanginginig na ang tuhod ko. May nakita akong lumang karatula. Halos nakabaon na sa lupa. Kupas na ang pintura pero nababasa ko pa rin ang nakasulat. Dating daan, isinara. Wala nang ibang nakasulat. Habang tinitignan ko ang masukal na daan, may malamig na hangin na dumaan. Saglit, akala ko may narinig akong yabag. 3 pares ng paa, papalapit. Tapos biglang nawala. Hinila ako ng pinsan ko pabalik sa sasakyan. Sinabihan niya akong umalis na daw kami. Tapos hindi na kami lumingon. Pagkatapos nun, hindi na ako dumadaan sa mga shortcut. At tuwing may checkpoint sa madilim na kalsada, hindi na ako tumutuloy at bumabalik na lang.